share ko lang sa inyo guys kung ano ang function ng ating instantaneous timer. Itong instantaneous timer natin guys, gaya ng sinasabi ko noon, mayroon itong latching contact. Pwede mo lagyan ng latching contact. Tapos mayroon din siyang time delay para ikabit natin sa contactor. So ito na yung instantaneous timer natin guys. Ipapakita ko muna sa inyo sa malapitan. Ito yung instantaneous timer natin, oh. Ang dito na side, mayroon siyang instantaneous timer. Ang ibig sabihin, mayroon siyang instant contact. Ang 1 at saka 3 dito, ang 1 ang common, tapos ang 3 ang normally open. Tapos ang number 4 naman dito guys, yun na yung normally close. Sa instantaneous timer, ang normally open, ang number 3, ang common natin ang number 1. Dito naman sa kabila guys, ang common natin ang 8, tapos ang 6 ang normally open, ang 5 naman ang normally close dito sa kabilang linya dito. Ito yung mayroon siyang time delay. May time delay ito guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang diagram, at least mayroon din idea ang mga baguhan. Itong instantaneous timer natin guys, nakalagay siya sa times 10. Ito kasi times 1, mabilis kasi ang instant contact niyan, ilagay natin sa times 10. Tapos dito naman nakalagay siya sa seconds, hindi siya sa minutes. Bali nakasetting siya sa 5 seconds, no? 5 seconds nakasetting ang ating timer. Hanggang 10 seconds kasi ito. Kung dito mo ilagay minutes, dito naman ay seconds. Ito na yung diagram niya guys. Ang ST, ito na yung instantaneous timer natin. Ang M, ito na yung magnetic contactor natin. Ito na siya. Ang ST natin, ito na yung instantaneous timer natin. Tapos, meron tayong note dito, no? Ngayon guys, ang function nito, mayroon siyang maintaining contact, no? Pag i-press natin to, mag-close ito guys. Gagana ngayon ang instantaneous timer natin. Mag-close kasi ito guys, pag i-press natin to, mag-close ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang instantaneous timer. Tapos ngayon, after 5 seconds, i-close ito ng instantaneous timer. Tapos ngayon, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Gagana ngayon ang magnetic contactor. Ngayon, pag i-press natin to guys, mag-open ito. Gaganon ito. Mamamatay ang instantaneous timer natin. Mag-open ito guys. Mag-open naman ito. Mamamatay ngayon ang motor natin. Ang magnetic contactor natin, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin kung saan nakakabit sa motor. Kung pagbitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon ito guys. Ngayon, mag-open naman ang contact nito, mamamatay ang motor. Ito guys, nakakabit to sa ating motor. I-try natin ngayon ang instantaneous timer natin. Ito kasi ay circuit breaker din ito. Circuit breaker ito guys. Ito na siya, yung sa control. Ito naman yung sa 3-phase natin na circuit breaker. So i-try natin ngayon, no, na ating i-on. I-on din natin to. Try natin na ating pindutin 5 seconds bago try natin na ating pindutin itong push button 5 seconds bago gagana ang ating 3-phase motor. Try natin guys na ating pindutin. Ang unang gagana ang timer, no. After 5 seconds gagana ang contactor, gagana din ang ating 3-phase motor. Try natin. Ayan. Gumana ang timer natin. Ayan, 5 seconds guys, gumana ang motor natin guys. Yun ang function ng ating instantaneous timer. Off natin. Try natin ulit. Yan, gumana ang timer natin. After 5 seconds, gagana ang 3-phase motor natin guys. Yan. Kung makikita natin, yun ang function ng ating instantaneous timer. Off natin. Pag i-press mo, mayroon siyang time delay na 5 seconds, depende sa setting natin sa ating timer. Meron siyang 5 seconds sa kagagana. Ayan, kung makikita natin, yun ang trabaho ng instantaneous timer natin guys. Ganun siya. Pag i-off natin, mamamatay. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.